Mayor Sara Duterte. Kasi doon po sa Davao, may mga sumukong mga rebelde galing sa NPA. At pati na yung mga armas. Nung ano lang po ito, anong hapon, nung Martes. At sa kanyang pagtanggap dun sa mga surrenderies, meron po siyang binigay na pahayag sa kanila. Ang sabi niya, kasi yung isang surrenderies po doon, pangalan Marikit. Hindi na actually, not her real name. At isa po siya doon sa 11 dating NPA na prinisinta kay Mayor Sara Duterte ng Army's 103rd Infantry Brigade. Sabi niya kay Marikit, sana Marikit at yung mga dati niyong mga kasamahan dyan sa NPA, tulungan ako at ang pamalaan na sabihan ng mga rebelde na mga naririyan pa sa bundok na kung gusto nila ng tunay na pagbabago, kailangan simula silang magtrabaho at kasama ang pamalaan. Kung baga bumalik na sila sa yakap ng ating lipunan, to the embrace of society. At pagpatuloy nila yung kung ano man reforma na sa isip nila. Pero, work with the government. Doon po sa event na yun, 6 ang sumuko na kabilang po dito sa Indigenous Peoples Group. Yung po bang mga ano natin, katutubo. At nag-surrender sila ng 34 firearms, pati ng mga improvised explosive devices. At minungkahi din po ni Mayor Sara Duterte ng Davao na tumulong sa paghinto ng mga recruitment ng mga NPA dito sa mga minor de edad at mga batang kababayan natin. Kinukuha nila, hinihikayat nila, binobola nila, napapaniwala naman. Sumasali sa NPA, nagiging mga armadong NPA, yun. Pag nagkaroon ng enkwentro, patay. Tinatanggal na bangkay. Kagaya nga po nung alak ni Kongresista Kulyamat. Kaya sabi ni Mayor Sara, tulungan ninyo kami dito sa pamalaan para matigil nito. Kawawa yung ating mga batang kababayan. At binigyan po ng assurance naman ni Mayor Sara Duterte yung mga rebelde, yung mga dating rebelde na sumuko ng ayuda ng gobyerno. At meron naman tayong programa dyan, yung pong Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Meron tayong mga aid packages no. Siguro, taga ng atin. Alam naman natin, may mga nanonood sa atin. Alam niyo, yung mga rebelde, marunong na rin ang mga Facebook. High-tech na nga eh. Alam po ninyo, kung ang layunin nyo talaga ay ang reforma, ang layunin nyo ay pagbabago dito sa ating lipunan, kailangan talagang tahakin natin yung landas kung saan susunod tayo sa panuntunan na itinatakda ng Saligang Batas. Tandaan nyo, 70 taon na po itong CPP. Masyado nang matagal. Ibig sabihin, ito'y bigo kung ano man ang layunin niya, at ang layunin niya lang naman isa, pabagsakin ng
pamahalaan. Kaya, kung baga, since they failed or it failed, kailangan yung mga naririyan, hanapin niyo naman yung ibang daan para may sa katuparan ninyo yung inyong mga layunin na magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Kasi kung mananatili po kayo dyan sa bundok, mahirap ang mabuhay sa bundok. Di ba? Nakausap natin si General Victor Corpus nang siya naging NPA. Nakausap din natin sila Peter Mutok dito. At yung mga iba-iba pa, di ba? Yun ang sinasabi nila. Pakahirap. Malayo ka sa pamilya mo. Pag medyo ano pa, baka pati yung pamilya mo sasama pa sa'yo, di lalong may problema. Tinutugis ka ng mga sundalo, ng mga militar, ng mga pulis. So palagi ka nagtatago. Mahirap ang buhay. Samantala, yung mga leader, yun nga sinasabi nila Vic Corpus sa kanila Peter Mutok. Habang nandun daw sila sa bundok, yung mga leader nila dito sa Maynila at mga maganda buhay, sasakyan. Parang ni Joma Sison, he's enjoying the comfort dun sa kanyang exile. Habang kayo nandyan, naghihirap kayo. Samantalang yung mga ibang sumuko na, nagkaroon sila ng mga sarili nilang bahay, lupa, karoon na sila ng mga bagong trabaho at bumalik na sila sa normal na pamumuhay. Yung kanilang mga anak ay nag-aaral.